Good morning mga ka-Sweet Life. For today's video ay i-challenge ko yung ating Super Stay Lipstick kung hanggang saan siya tatagal ngayong araw ng gala natin. For today's video tayo ay mag-strawberry picking ulit dahil malapit na matapos yung strawberry picking dito. At dyan may dala-dala ako guys na hindi alam ni Papa na pinaghandaan ko. At alam nyo ba kung ano ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag nandun na tayo sa kainan. Titingnan natin yung reaction ni Papa kung ano-ano yung dala-dala natin. Gamit natin ay yung ating Super Stay na kulay red at ang number niya ay 20. Ayan, titingnan natin kung hanggang saan tatagal yung ating Super Stay lipstick ngayong araw na to. At ayan, umaga pa lang ay nasa gala na tayo. At ang pupuntahan natin ay yung Eat All You Can ulit na saya-saya. And then after that ay kakain tayo ng udon or ramen. Hindi ko pa sure. Kaya tingnan nyo yung ating lipstick hanggang gabi. I-flex ko sa inyo, hindi tayo magre-retouch guys. Ayan yung ating lipstick at i-flex ko lang yung kulay niya. So ayan, ayan na tayo guys. At nakita nyo ang daming tao ngayon. Tara na at simulan na natin kasi sobrang gutom ko na at excited na kami. Kala mo hindi nanggaling dito. Parang yung may-ari natandaan tayo, no? Tapos ayaw na tayo magpasukin. At dahil same pa din yung pinuntahan natin, same rules pa din. Syempre meron tayong isang oras and then gunting yung gagamitin sa pagputol and then meron lang tayong tray na binigay sa atin. Tapos yung rules nila rito guys, hindi kayo pwedeng habang namimitas ay kumakain. Kailangan ay umupo kayo dun sa mismong lamesa na hinanda nila na nasa labas. Dati nandito sa loob nung last time. Kaya lang sobrang init kaya nilabasan nila yung mga table dahil marami talagang tao ngayon dahil bakasyon nga dito sa Japan. Jajan! Do! Demoいいでしょ楽。Diba? Guys. So ayan guys. Diyan, ang laki guys. Likod niya hilaw pa. So ayan guys, yung kay Akari, yung sa akin. Kay Papa, actually sa akin to. Pero anyway, mag-change kami ni Papa. So, ayan yung gamit guys ng plato natin. Diba? Para mabilisan to. Naka 15 minutes, 20 minutes na tayo ng ganito. Itadakimasu. Oh, siyawase. Nanginginig na yung kamay ko sa gutom. Ganda ng plato na to kasi hindi natin kailangan ng paper cup. Yung pulang-pula guys. Masarap. Wala si Akari, kumuha siya ng sarili niya. Dami nang nabulok. Sa sobrang tamis. Nakaswara ga tayo na yun Diyan, pangalawa natin to guys. Yatto hitomo tarakimashita. Papa mite. Glag na green. Maputi, tikman natin. Supay ka mo. Sino ko ito na? Amay yun Hindi siya maasim guys kahit puti. Wala siyang asim. Buyo? シャオミよ。は。
20. 興味なさそうさめっちゃ美味しそう。下がるんだけどな。マジで美味しそう。Ang dami ng pula. Ang hirap nga lang mag-decide kung anong kakainin kasi yung iba sobrang pulang-pula na guys. So ayan guys, ang dami ng pula o nabubulok na lang halos yung iba. Tapos yan guys yung mga bubuyog. Diyan ang gagaling. Diyan sila lumalabas. Sila yung nag-pollinate ng mga bulaklak. At ganyan na, kaluwag. Sinita na pa. Ito na, ito siya. Ito. Suko na yung mga kasama ko guys, nakadalawa lang sila. Tayo nakatatlo. Okay. So, Ichiguame. Sabi na may-ari guys, dati daw mahal ang entrance kaso wala nga doon nagpupunta. Kaya ginawa nilang mura. Ayun, dumami yung customer. Kasi mas mababayaran ka nga naman. Mas makakabawi sila kapag ginawa nilang mura. Kapay ka. Saktong-sakto yung oras natin. So 1 hour siya inabot. Nakatatlong hakot tayo. Sila Akari ay tagdalawa lang sila ni papa niya. So ito yung pagkainan natin. Ito yung pagkainan ni papa. At ito yung pagkainan ni Akari. Ayan guys, yung pinagkainan natin. Tatlo na kami dito. Diba? Sulit na sulit siya. At yung lipstick natin, tingnan niyo. Nakadikit pa din. After natin kumain ng strawberry, and then ang ininext naman natin ay kakain tayo ng udon. So ayan, wala pa tayong retouch niyan ha. Pinapakita ko lang sa inyo. At kitang-kita nyo naman yan habang kumakain tayo ng strawberry. Guys, nandito naman tayo sa isang kainan ng udon kung saan ay napakasarap ng udon nila rito. Yan, ang pangalan niya ay Dairiki pala, Daiki. So, yung famous dito yung udon na to guys. Alam nyo ba guys, sikat na sikat tong kainan na to kasi bukod sa napakaganda ng place nila, napakaluwag, ay para kang nasa loob talaga ng bahay ng isang Japanese na bahay. And then, bukod pa doon guys, napakamura ng kanilang mga menu dito. Kung makikita nyo, ayan, abot kamay talaga yung presyo. Kaya naman, pagka mga pamilya dito, halos sila napupunta kasi bukod sa paborito nila yung udon, ay masarap talaga at napakamura talaga. Ay, inari desu. Yan guys, hindi natin naubos yung ating udon kasi ang dami. Talaga ang bigat na ng tiyan ko dahil kakakain lang natin ng strawberry. At yung update ng lipstick natin, ayan pa din siya. Hindi pa tayo nag-retouch niyan guys. Pero pa wala na siya dito. Hindi ko na kaya guys. Busog na ako sobra. So ayan guys, sobrang busog ng lola niyo. Nakikita niyo ba sa tiyan ko? Ayan. Mama! So ayan si Akari nag-seatbelt. Eray naman yung baby ko na yan, oh. Very good. Pagkatapos natin mabusog, pupunta naman tayo ngayon sa Yoshinogari, yung kung saan ay yung parang museum siya na parke dito sa Japan. Dito sa lugar namin sa Maysaga. Yung pinapakita nila doon guys ay yung lumang pamumuhay nung araw ng mga Japanese, yung mga sinaunang Japanese. At yung lipstick natin, ayan, nakita nyo. Diba? Nawawala na yun sa loob niya.
dito sa labas okay pa din siya. At sa personal, napakaganda niya pa rin guys. Parang nag-retouch yung lola niyo. Pero hindi tayo nag-retouch. Pex man. At dahil malayo nga yung napuntahan natin, nakarating na kami guys, ay 4:10 na ng hapon. At hanggang alas 5 lang to. At alam nyo ba, sa laki ng museum na to, dahil parking nga siya, ay kulang na kulang talaga guys ang 3 oras para makapaglibot kayo dito. Kung gusto nyo ng medyo magyukuri o yung magbagal kayo ng paglilibot. Tingnan nyo yung entrance nila. Entrance pa lang yan, ganyan nakaluwag, di ba? Protection pala nila yan dun sa ilog nila na patubig dun sa kanilang mga palayan ng sinaunang panahon. Lack of time na tayo dahil hanggang 5 o'clock lang sila. And then, alam mo talaga may baboy damo. Fuki! Ang daming fuki doon, oh. Kulang nga ang 1 oras. Kaya pag pupunta kayo dito, dapat agahan nyo. Para malibot nyo siya kasi may museum pa dito. Plus yung parang village yun. Mga sinaunang panahon na tao. Daming insekto maliliit. Baka malanghap natin. So ganyan daw yung mga mukha ng mga sinaunang Hapon guys. Tingnan nyo. Para silang mga Chinese Mongolian. Pinaghulmahan daw niyan guys ay galing talaga sa mga totoong bungo nung mga nakuha na sinaunang tao. Grabe. So ganyan lang kaliit yung tao guys ng araw. 150 cm lang. Pati lalaki ganyan lang. Grabe. 160 cm lang. Ang liit. Ganito dito sa Japan guys kapag mga nahuhukay, nilalagay nila sa mga museo, pinapalagan nila. Tapos ito guys yung ganito yung pinaka nila nicho, kabaong. So ganyan ang itsura. Dito sa Japan guys, tinuturing na kayamanan yung mga sinaunang mga nahuhukay nila, mga gamit. Kaya may museum. Kaya yun yung ginawa talaga ni Imelda Marcos sa atin. Dumami ang museum kasi yan yung pagpapahalaga sa mga sinaunang panahon na kagamitan. Dito napapakita yung yung pagpapahalaga mo sa kayamanan ng bansa nyo. So ito totoong tao daw yan guys. Wala lang siyang ulo, may kumuha na daw. And then ganito yung mga ataol nila. Pag nililibing na sila, ganyan ang itsura. Ito talaga original yan na nahukay sa ilalim ng lupa. And then nilagay nila dito sa museum. Ang galing, diba? Yung mga sinaunang kasuotan nila guys. Nakakatuwa, diba? Mga pang lalaki, mga pang babae. Diba? Nakakatuwa. So, ito naman guys, yung mga sinaunang banga nila. Mga lagay ng alak. Ayan, dito makikita, diba? Nakakatuwa dito guys, yung mga bata libre ang entrance pag mga museum. Kasi, ginagamit yung mga ganitong museum sa mga field trip para mga sinauna na aaral ng kabataan. Guys, yung mga sword nila. At aalamin nyo guys, kapag pupunta kayo sa mga museum, kung pwedeng mag-video or mag-picture, dito pwede. Kasi sa ibang museum, hindi pwede. 2,000 years ago guys, meron na silang nagagawang ganyan. Hulmahan ng paggawa ng kutsilyo. 2,000 years ago yun guys. Sabihin, high-tech na sila noon at matatalino na talaga yung mga Hapon. Dito, papasok naman tayo sa mga village nila. Ito ang itsura ng village nila. May mga gate sila na ganyan. Ayan, nakita nyo yan. Ganyan yung pinaka-gate nila. Tapos yung nakikita nyo na yan, yung mga tower-tower na yan, yan naman yung mga guardhouse kung saan makikita nila kung may pumapasok na mga kaaway. Papasok tayo sa sinaunang bahay kung saan ay the house of Taijin's wife. Ibig sabihin daw, yung mga karpintero nila, pinaka-karpintero nila, ito yung mga bahay. Iba yung bahay ng mga asa-asawa lang. So, pasukin natin. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Oh my gosh. So, ingat lang tayo dahil medyo madilim. At alam nyo ba, nung sinaunang panahon, wala pang ilaw. Kaya, syempre, mas madilim dito. At wala ding bintana. Kung makikita nyo guys, pero napakaganda. At napaka-presko. Pero yung lugar na to guys, totoong pinagtirahan to ng mga Hapon ng araw na ginawang village. So, itong house na to, ito talaga yung pinaka-model house nila. Na niremake lang para maipakita dun sa mga kabataan na ganito yung pamumuhay ng araw. So, ayan. Ganito yung itsura ng mga bahay ng sinaunang panahon. Imagine niyo guys, wala pang mga bintana. Pintuan lang ang meron, walang kama, walang kwarto. Ganun ka, simple, diba? Pero, napakaganda na rin ang ataliwalas. Tapos ganyan lang yung pintuan nila guys, tingnan nyo. Ditali na, di baba. Safe kasi siya sa ulan ng yelo.
Ayan. Pag naulan ng yelo. Ang ganda. Nakukita na ko sa kanya in fairness. At may mga tumutubo na nga dito guys na ayan. Yung mga ano ba yun? Lumot. Yung koke kung tawagin. So dito naman pareho lang. So ito naman guys yung mga kutsilyo. Ayan. Ginagamit nila pang harvest ng bigas. Pinakakutsilyo nila ng araw. Ang galing! And then ito naman yung mga sinaulang damit. Mga gamit ng mga farmer before. Ganyan yung pinaka-pader nila guys. Imagine niyo, di ba? Per village yan. Tapos ito naman guys, yung bahay na para sa mga buntis naman daw na mga ano nila, army nila. Asawa ng mga army nila. Noong araw pa may mga army na rin dito. Yung taga-bantay kumbaga. Tapos ganito yung pinakakama nila guys. Oh. So, ayan, may kama. Kasi may mga buntis, di ba? So, iba yung setup niya doon sa mga asawa lang. Ayan yung pinakakama ng araw guys. Oh, tingnan nyo. Diba? Tapos dito naman daw guys, pinakabahay nung leader o yung tinatawag na nilang king. Making na sila nung unang panahon pa. Aso pa. Nakapunta na kasi si Akari dito. Kaya nakapasok na daw siya dyan. Tinatakot sila ng teacher niya. Ang tawag naman dito ay King's House. Naman, halos walang pinagkaiba dun sa itsura ng mga army na bahay na yung pang army nila. So ganito yung itsura guys. Wow, kire. Chanto living room to. Kitchen mo yun eh. Hiroi. So nakakatawa lang guys kasi diba, nape-preserve nilang ipakita dun sa mga kabataan kung ano itsura yung pamumuhay nung araw. So ito yung pinaka-kwarto, pinaka-kitchen. Ito yung pinaka-living room. So yun eh. Alam nyo ba, nagpunta pa kami dito siguro 20 years ago. Nung dinala ako ng asawa ko dito. As is yan guys. At nung 20 years ago na yun, siguro mas matagal pa to na nagawa. Baka mga 30 to 40 years old na to siguro guys. Tapos ito naman yung village kitchen. Diba? Meron talaga silang kitchen na pambukod. So yan yung lutuan ng kanin and then yun yung ulam. Ang galing. Tapos dun sa taas na yan guys, yung bawat sulok ng village, makikita nyo, may ganyan, ayan. Yan yung guard's house. Para nakita nila kung may kalaban na papasok o paparating. Ang sarap bumili ng ganito kalaking lote guys, tapos gawin mong village. So ayan, ganyan ang view niya guys. Yung pagka-village niya. Pangarap ko talaga bumili ng malaking lote guys, pag yumaman ako. Tapos ngayon guys, ang pupuntahan naman natin yung malaking bahay kung saan doon nagmi-meeting yung mga hari at sundalo. Ayan guys, papasok tayo dyan sa village naman ng mga meeting place nila. Haya ko isoide. Oh. So ayan. Wala tayong oras guys. So, may tubig yan guys para hindi agad-agad makatawid yung mga kalaban. Tapos ganyan yung mga gate nila. Pero hindi mo nakikita yung mga nakatarget na sa ibabaw niya. So, ganyan. Yusho. Shortcut. Yusho. Yusho. Isoy ito rin. Tapos iwan niya yung sapatos niya dyan. Uy. Kaidang. Nago? So na no? Masaka. Biguri shita ha? Chigo mae nanka hadashi de shita yo. Ah, mo shimatteru. Mo hairanai. Mada mo shimatteru. Kondo ni shou ne. So, dito sa nag-meeting guys. Tapos dito naman daw guys yung bahay ng mga maid. Ayan. Nang hiroi dyan. Hiroi. Papa. Hiroi. Kuwai, Papa. Orite miru. So ayan guys, kanya na itsura ng village na dito. Ang sarap din ano. Parang ang sarap din ang simpleng buhay nun. Parang nangarap tuloy ako na gusto kong maging mayaman talaga para makabili ko ng 1 hektaryang lupa o 2 hektaryang lupa. Tapos gawin ko lang village. Diba? Lahat ng pananim nandoon.
Then guys, malabas na tayo sa ating pinanggalingan at sobrang rush ng gala natin. Yung tiyan natin sobrang busog pa din. Maganda rin to, natatagtag tayo. At mamaya kakain na naman tayo. So yan guys, next time na namin kayo itutur dito ng mas mabagal. Kasi late na tayong dumating. And ang susunod na pupuntahan natin guys ay mag-hot spring na tayo. And guys, nandito naman tayo sa Mac ngayon. Ayan pa rin yung lipstick natin. Ayan, drive-thru lang tayo. O-order naman tayo ng french fries kasi ititest nga natin yung bibig ko. Yung lipstick natin, hindi pala bibig ko. Order natin dito ay yung ice cream at yung potato fries kasi pagkagaling namin dun sa pinuntahan natin kanina, sobrang takbo natin. Ayan, ginutom na naman kami. Ayan, McFlurry sa atin. Walang retouch-retouch ang lipstick natin guys. Sabda ka ng french fries guys, no? Tsaka ng ice cream, match na match. Kaya kung hindi nyo kaskasin talaga siya ng langis, hindi talaga matatanggal yung lipstick nyo. Kaya minsan, nakatingin siguro yung mga Nihonjin sa akin o yung mga Hapon pagkatapos namin mag-spa. Nakatingin sila sa akin kasi nakapikap pa ako. Bakit naka-makeup ako? Kasi normal na sa akin guys, pagkalabas ng onsen, mapula talaga yung pisngi ko. And then, may eyeliner tayo na eyeshadow tattoo yung style niya. Tapos may lipstick pa tayo. Kahit hindi siya tattoo, may lipstick pa tayo. Kaya parang ang dating, nag-onsen na ito, naka-makeup pa din. Ang next sa pupuntahan naman natin, spa, kung mag-onsen tayo. Kasi, dito sa Japan, normal guys na nagda-travel kayo o nagda-drive o araw-araw kahit hobby nyo nga lang na nag-i-spa. Yun yung nagbababad sila sa mainit na tubig na natural hot spring. So, wag nyo kakalimutan guys, kapag pupunta kayo dito, try nyo yun. Sobrang masusulit nyo talaga yung bakasyon nyo dito. And may experience nyo yung magkakasama kayong hubutuban. Promise. Guys, dyan tayo mag-hot spring o onsen kung tawagin. Kapag kumain kayo sa strawberry farm kanina, pwede na kayong mag-spa dito. Mag-a-add lang kayo ng piso or 40 pesos, pwede na kayong mag-onsen. Ang laki din niya, diba? O. Tapos may pool din yan sa loob, guys. Dapat magsiswimming kami ngayon, kaya lang daw nakapagdala ng 2-piece. Ayan, ganyan ang itsura niya sa loob guys. Tapos dito yung pambabae and then dito yung panlalaki sa dulo. So, hindi tayo pwede mag-video sa loob. 2 hours later. Ha? De haitara ikura na no? 600円。安いね。地元だったらもうちょっと安いけどね。いいよねここね。なんかパスポートみたいなあるんじゃない? So ayan guys, kalalabas lang natin ng spa. Namumula lang talaga ako dahil mainit sa loob. Tapos paglabas mo, medyo malamig yung hangin. And then meron lang tayo kasing tattoo. Kaya akala nyo ay naka-makeup pa rin yung lola niya. Pero tingnan nyo, wala na tayong kilay, diba? At yung lipstick natin, still, naligo na tayo nito. Diba? Nag-blower na tayo sa loob. At ayan nga kami ni Papa. Oh. May shampoo, oh. Diba? Katibayan. Pero hindi tayo nag-retouch guys kasi wala akong dalang lipstick. Ayan. Gamit at wallet ko lang yan. Wala magitang lipstick dyan. Susi lang. Ay, mahal ko ako ng loto ko rin. Yarita kata na. Nakalimutan ko ipacheck yung loto natin. Malay mo, naging mayaman na pala ako, diba? 10 minutes. 8 o'clock and 10 minutes na. At malapit na tayo sa Lola Ramen. Pero yung lipstick natin, buhay pa. Ayan. Alam mo yung Lola Ramen, kung bakit yung tawag ko Lola Ramen? Kasi dati yung mga nagsiserve din, puro Lola. Kaya after natin mag-spa, ayan, diretso tayo ngayon dun sa ating kakainan naman na ramen bago tayo umuwi ng bahay, diba? Yung buhay pa! Malaban pati! So ayan guys, nandito tayo sa Maruboshi Ramen. Alam niyo ba na dito ko pinagbuntis si Akari. Yan ang laman ng tiyan ko. Pinagbubuntis ko siya.
Halos 3 times a week nandito kami sa Coron. Yan yung pinakasikat na. Dati 24 hours yan, ngayon hindi na. Kasi ang dami dito mga truck na dumadaan guys. Ayan. Kaya kainan siya ng mga truck driver, yung mga bumabiyahe sa gabi. At self-service lang din dito. Ganyan. Basta pakamura lang. Pero. Papawa hambong sila. Ay, gohang. Makasya. Tapos ganyan lang siya naman guys. Tapos andyan si Papa guys, kumukuha siya ng side dish. Ayan. For free lang yan guys, wala siyang bayad. Nakakita niyo. Kaya yun ang maganda dito. Tapos umorder din tayo ng kanin kasi hindi ako makakain guys kapag walang kanin. Ayan oh, lahat yan free lang yan guys. Free lang yan dito. Malaki to actually. Ayan. Tapos mayroong store na pambata. Kaya yung mga bata dito bili ng laruan after kumain. Ganyan na lang. Ganyan. Ang marami nila rito. Ganito ko kumain na ramen guys. Gusto ko maraming mustard leaf. Yung lipstick natin guys ah. Mamantika yung kinakain natin ha. Naririnig yung kanta guys, last one chord. Ibig sabihin, patapos na sila, magsasarado na sila. Tignan pa. So yan guys, kita nyo yung lipstick natin, lumalaban pa. Saan tayong tubig? Hindi tayong tsaa, mainit na tsaa. Ang hugas ng mantika guys. Tsaa. So ayan, pauwi na tayo at tututbrush lang tayo sa bahay. Update ko kayo. Humahabol pa ng mak yung magamak ko. Ayan. So hindi na ako makahinga. Nakita niyo yung ilong ko na mamagana. Kasi sobrang busog ko guys. Ayan. Parang buntis sa 9 months. Pero yung lipstick natin, ayan. Patibay pa. Dito nawawala na siya. Pero kapit pa siya dito. Ang dami na niyang pinagdaanan na pagkain guys. Nagmamantika na nga yung mga kinakain natin eh. Pero tingnan nyo, diba? Maligo pa tayo niya. Makapag-drive na ba kayo guys? Sa ganitong kadilim na lugar. Tapos wala kayong makita dahil sa kapal ng fog. Guys, kakauwi lang natin ng bahay. At tingnan nyo yung oras. Ayan. 12:30 na. Kaya magtututbrush na tayo. Still yung lipstick natin. Nakakapit pa din. Pero natatanggal na yung part dito. So ayan, magtututbrush na tayo. Dahil inaantok na yung lola nyo. Yung lipstick natin, nakikita nyo. Pabakbak na siya. So kailangan na lang natin siya tungkabin. Oil.
Ayan, yung mga natitirang balat. So, yan lang guys. At matutulog na yung lola nyo kasi inaantok na talaga ako. Bye-bye.